tunay na sukatan ng pagkatao. Madalas nating makita lamang ang isang maliit na bahagi ng buhay ng ating kapwa. Ang kanilang mga ngiti, tagumpay, o panlabas na kilos ay hindi ang kabuuan ng kanilang kwento. Sa parehong paraan, bilang isang manlalaro at tagapagbahagi ng laro ng Pinoy Pitcha Pool, ganoon din ang nakikita ng iba sa atin. Tanging bahagi lamang ng ating kakayahan ang lumalabas. At hindi ang buong hirap at pagsasanay sa likod ng bawat magandang tira o trick shot na ating ipinapakita. Kaya naman mahalagang maging mahinahon at maunawain. Huwag maging mabilis manghusga o mag-iwan ng masasamang salita, sapagkat ang tunay na kwento ng bawat isa ay madalas na hindi nakikita ng mata, hindi naririnig ng tainga, at nananatiling lihim sa loob ng puso at isipan. Ang tunay na sukatan ng ating pagkatao ay hindi nasusukat sa kung paano tayo makitungo sa mga makapangyarihan, kanyag, o sa mga taong may maibibigay na pakinabang sa atin. Sa halip, ito ay makikita sa paraan ng ating pakikisama sa mga taong tila wala namang maibabalik na pabor o pakinabang. Ang ating mabuting pag-ugali ay lalong lumilitaw ng malinaw kapag marunong tayong gumalang at magpakabuti sa mga tinatawag na pinakahamak o hindi gaanong napapansin ng marami. Dahil dito, maging mabait at magalang tayo sa lahat ng pagkakataon. Huwag agad manghusga o magbigay ng masamang palagay at komento dahil hindi natin alam ang buong pinagdaraanan ng isang tao, ang mga pasakit, pagod at mga dahilan sa likod ng kanyang mga galaw, maging sa laruman o sa kanyang mga ipinapakitang gawa. Ang aral na ito ay naangkop din sa lahat ng antas ng ating ugnayan, maging sa ating mga kapwa manlalaro, kaibigan, pinuno o amo. Sila rin ay may kani-kanyang mabibigat na pasanin, pangamba, at mga kwentong hindi natin lubos na nalalaman. Sa huli, ang pagiging maunawain at mabuti ay hindi lamang kabutihan ang ipinapakita sa kapwa. Ito ang tanda ng isang taong may tunay na dangal, malawak na pangunawa, at pusong marunong tumingin ng higit pa sa kung ano lamang ang nakikita ng paningin.